magandang panahon po sa ating lahat, no? Yes po, Yung Pastor. Good magandang afternoon panahon at po. syempre, bago po lahat binabati ko muna ang mga taga Qatar, taga Sharjah, taga Dubai, Abu Dhabi, at kumusta na kay lahat? Syempre, ang mga taga Melbourne, mga taga Australia, taga Sydney, saan pa dyan, yung mga pinupuntahan natin, alam mo, pagpalain tayong lahat ng Panginoon at syempre, yung mga taga Amerika. Ayan. Oh, 'di Yes. ba? Mga taga-Amerikano. Oh, yan. Oo, magandang panahon po sa ating lahat 'yan, ano. At magandang araw din sa lahat ng mga nag-guest na sa daily life sharing. Salamat po sa mga buhay nyo. Ang pangitain ng daily life sharing ay talagang sabi ng Luke 19:13, occupy earth until I come. Occupy earth until I come. At sabi nga nung mag-umpisa ito, nung ako lang at si Lord doon sa lamesang yun, ipinakita niya sa akin ang isa sa domain na kailangan maabot ng mabuting balita o pagdadaluyan ng mabuting balita ay walang iba kundi ang social media. Ay maabot talaga, ma-occupy talaga ng mabuting balita, hindi masamang balita. Mabuting balita at ang mabuting balita ay binubuo ng tinatawag na mga tao na nasa himpapawid. Ang tawag niyan ay clouds of witnesses. Wow. Oh, Clouds of sa Hebrew chapter 12 witnesses. yan. Clouds of witnesses. So nandoon dumadaloy ang kanilang mga patutuo. Ano? Dumadaloy ang Grabe. mga patutuo, umaabot sa mga bansa-bansa. Alam mo, 'di Amen. ba? Ang Parang galing daily nun. life sharing lang, Yan, Pastor yan yun. Dong. Yan yung daily life sharing. Yes, di po ba? Iyan yung heart ni Lord. Maabot ang social media. Makita ng social media na mayroong Kristong nabuhay na mag-uli. Amen. Oo, may Amen. Kristo na kung saan doon sa Jerusalem na ipinanganak. Oo. Amen. Kaya nga, Amen. coming back to Jerusalem. Kaya sabi ng Psalms 122, pray for the peace of Jerusalem. Amen. Laging Amen. ipag-pray natin yan. Makiisa tayo dyan. At makiisa rin tayo na pagpalain ang mga umaaway sa kanila. Oo, Amen. pagpalain, di ba? Sabi niya, love your Yes. enemy, bless your enemy. Bless your enemy. Oo, i-bless talaga lahat sila. At ang daily life sharing ay diyan po pinapadaloy ang salita ng Diyos na nakasulat sa 2 Corinthians 3:2. Ano po 'yon? Na ang mga salita ng Diyos ay hindi lang naisulat sa tabletang bato, kundi maililok sa puso ng tao. Ito ang maganda, na nakikita ng lahat at Amen. nababasa ng lahat. Wow, 'di ba? I- Buhay mo pa lang, Oo, mensahe pastor, na. mensahe na. Yan ang daily life sharing. Yes, amen. Pero Isinishare pastor, mo. hindi po 'yan ang pag-uusapan natin ngayong hapon na Nagmamadali 'to. talaga itong kasama. Ba't ka ba nagmamadali? Meron. Sige po. Excited ka na sobra. Na-excite po ako sa iyong mga Oh, ituturo sa amin ngayong hapon na grabe 'to. talaga to. 'Di ba? Empty na Oo. empty po ay yung aking lalagyan ngayong hapon na 'to, pastor. Kailangan po itong mapuno. Alright, sabi nga ng, okay, diretso na tayo sa Opo, message. sige Grow po. together. Alam mo, sabi ng 2 Corinthians chapter 2 verse 4, ito yung key verse na kailangan makita natin. Grow together. Bakit pumunta sa ito sa grow together? Sabi doon sa verse 4 na thanks be to God who always causes us to triumph in Christ. Oh, pinara-praise ko Amen. lang. Thanks be to God who always causes us to triumph in Christ. O, di ba? Pag sinabing causes, lahat, always causes us. Ito ay involved. We are involved in this Amen. always. Amen. Causes us involved always. We are all involved always. Amen. Causes us. Causes. Di ba? Kasi may Causes. cause and effect. Cause and effect, di ba? Merong cause and result, di ba? Yes. Causes, makita natin yung togetherness na ang success and failure na makikita natin ay nandoon din, may kinalaman ka lagi dyan.
Amen. May kinalaman ka. Kaya nga, the difference between success and failure is the person. Wow. Ikaw talaga yun. Ikaw talaga yan. Ikaw yung determining factor, Pastor. Ano nangyayaring maganda sa'yo ngayon because of your choices yesterday? Ano rin ang mangyayaring pangit sa'yo ngayon because of your wrong choices also yesterday? Yes. So, involved ka lahat. Causes. Hindi ka talaga pwedeng mawala sa senaryo. Yan talaga. At ikaw talaga. Ikaw talaga yan. ikaw yung panggagalingan ng movement. Wag ka ng Ang isa pa dyan na makikita natin, yung mag-grow ang ating character and win in life. Mag-grow yung ating character and win in life. Kung ikaw nga talaga yon, mayroong kang kinalaman dyan, kaya mayroong kailangang makita dyan sa isang mag-asawa. Ang salitang together, madalas yan sa isang mag-asawa. Wow. Togetherness. Ikaw nagniningning yung mata mo sa gusto ko talaga pag-usapan. Ang dami mo talaga. Baka lumubog ako sa kinauupuan ko, Pastor eh. Ay, nako. Di ba? Pastor, bakit po mahalaga ang salitang togetherness sa mag-asawa? Okay, so by nature, ang isang seed, sa seed muna tayo, sa John 12:24, di ba? Ang isang seed, pag nanatili yan sa lamesa, di ba? Pag nanatili yan sa lamesa at yung seed ay hindi po malalaglag doon sa kadapat niyang kalalaglagan. Sabi ng I say truly unto you, sabi niya, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone, but if it dies, it bears much fruit. Anong ibig sabihin ng anong togetherness dyan? Ang meaning niyan ay ang binhi, meron ka. Pag wala po siyang tamang lugar na magiging angkop, ang lugar na yun ay walang iba kundi lupa, hindi lamesa. Amen. Siyempre, Pastor, pag sa lamesa, mabubulok siya. Mabubulok. Makikita mo, di ba, unless, di ba, a grain of wheat falls into the earth. Kapag iyan ay nakalutang lang sa ere at hindi po yan na ibababa sa lupa. Amen. Na ibaba sa lupa, yung seed. Hindi yan na-touch sa ground. Yung seed talaga, mananatiling mag-iisa yan. Amen. Kaya kung ayaw mong mag-isa, maging ready kang makisama. Amen. Galing ng Pastor. Kailangan mag-isip ka ng kasama. Kailangan may iisipin ka talaga na iba, hindi lang ang sarili mo. So it will start at private bago yan maging corporate. Amen. So ang seed, kailangan po mayroon siyang magiging kadikit. Amen. Pag dumikit yan sa lupa, yung lupa lang ang may ingredients na mapapalutang yung buhay sa loob ng seed. Amen. Nakita mo na yung togetherness ngayon? Yes, opo. Nakita mo na yung togetherness ngayon? Togetherness. Yan Tingnan natin pa para mayroon tayong may view tayo dito kasi para makita natin ang isang tao may seed sa buhay niya. Amen. Okay. 'Di ba? Sabi nga nagsimula kay Jesus ang seed Genesis 3:15 Siya yung seed of life Amen. Si Jesus ang seed of life. At yung seed na yan, at kapag yan ay natanim sa puso mo, natanim sa tao, yung seed na yon ay mayroong tinatawag na mighty prevailing power. Wow. Di ba? Mighty prevailing power. Mayroong siyang power, yung seed na yon, yung seed of word. Kaya nga ang word is a mighty seed. Wow. Binhi siya. Kaya ang word ay seed. So magsisimula sa seed yan. So ang seed nga mga kaibigan, mga kapartner, mga kaabangers ay word yan ng Panginoon. At ang seed na yan ay pinapalooban ng spirit. Wow. At ang spirit na yan walang iba kundi spirit of wisdom, spirit of truth, spirit of life, spirit, and the spirit of man searches all things. Sabi ng even the depths of God, searches the depths of God. Yan ang Ephesians 2:10. Kaya pag meron kang seed na yan of life or spirit, yung seed na yan ay
causes us to grow. Amen. O yan, causes us. Always causes us in triumph. Amen. Causes us in triumph. Kaya nga, yung workmanship na yan, ang sinasabi ng 1 Corinthians 2:10 din, at yung workmanship na yan, yung work na yan na prepare ni Lord at the beginning, beforehand, yung spirit na yan sa 1 Corinthians 2:10 ay spirit na even the depths of God ay matatalos mo. Searches even the depths. Ganda nun, Pastor. Oh, spirit yan eh. Kaya yun yung seed. Grabe. And that seed of life is no other than the person of our Lord Jesus Christ. Now, ngayon, ano ngayon itong salitang grow together? Oh, wow, grabe no. Hallelujah. Growing together. Grow together, di ba? Mga kaabangers, kailangan makuha natin to, ma-pick up natin to sa ating spirit. Kasi lahat ho talaga tayo dyan involved. Amen. The word causes always causes us to triumph. Oh, mayroong involvement, may participation ka talaga dyan. Meron Ang po. participation mo dyan ay malaki. Ito yung grow together. Ano yung grow together na to? Ito yung togetherness. Kasi ang totoong church, fitted together, growing together, building one another. Amen. Iyan yung growth ay galing dyan. Kailangan yung seed matouch sa ground. Huwag nakalutang sa ere ang pangitain o pangarap. Kaya ang pangarap, kapag hindi isinabuhay, iyan yung pangarap panaginip ng araw. Na naginip ka ng gising. Yes. Yan yung sinasabi, Pastor, sa world na suntok sa buwan. Yun, suntok sa buwan. Alam mo, hindi po magkakatotoo yan. Hanggat hindi mo yan lakaran, hanggat hindi ka tumanggap ng kasama, hindi ka tumanggap ng kasi napaka-private mo. Alam mo, yung sa sarili mo lang. Sabi ng Ephesians 2 yan, di ba? 2:20, growing together, building together, and building one another. Yan po yung togetherness. Yan po yan. At makikita po natin, ang growth together occurs when every part does his share. Every part does his share. Meron siyang gagawin. May gagawin. Yung party mo, gawin mo yung party mo, gagawin ko yung party ko. O bawat isa, everyone does its share. Nasa Ephesians yan, chapter 4, verse 15 and 16. Does its share. Doon talaga magkakaroon ng grow in love. Nagkakaroon ng growth doon. Yan po yan. Everyone growth occurs when every part does its share. Wow. Oh, hallelujah. Ganda nun. Parang sabay-sabay kayong yumayabong. Oh, growth occurs. Hindi pwedeng hindi ikaw. Pala pwede. Oh, di ba? In every action, there is always equal reaction. Opposite reaction. Oh, opposite reaction, di ba? Kaya nga, yung meron talaga yung seed na bumaba sa lupa. Pagbaba sa lupa, yayakapin ng lupa yon. Kasi yung ingredients ng lupa, yun lang ang makapagbubulok ng hard shell. At kapag nabulok lumambot ang hard shell, yan yung opportunity na lalabas yung buhay sa loob ng seed. Amen. Lalabas yung cotyledon. O yan. O di ba? O ngayon, kita mo yung growth ngayon. Kitang-kita na yung togetherness. Amen. O, kitang-kita na ngayon yun. May participation yung lupa, may participation yung seed. Kailangan niyang magpahulog. Oo, magpahulog. Sa lupa, hindi sa bato. Oo, hindi sa dawagan. Hindi sa dawagan. O hindi sa nakakain ng ibon. Oo. Hindi sa matinik. Hindi sa daanan. Hindi sa batuhan, di ba? So mayroon talagang lugar. Growth occurs when every part does its shares. Wow. Growth occurs. Ang growth ay magsisimula talaga kung mayroong participation ang isa't isa. Ano yon? You need to be one in spirit. Oh, grabe yan.
One in spirit. Yun. Paano, Pastor? One in spirit. We need to be one in spirit. Ito yung one in spirit. Ito yung meron tayong iisang signal. Wow. Isang hugot. Oo, may pinaghuhugutan. Oh, yun. Hallelujah. Tama. Dapat po tama lang yung paghuhugutan. May hugot na may hugot. Opo. Hallelujah. Alam nyo na kung sino yon. Oo, may hugutan, may hinuhugutan yan. Amen. Kung ikaw galit, may pinanggalingan yan. May pinaghuhugutan yan. Kung ikaw naman ay masaya, may pinaghuhugutan yon. Di ba? Lahat in spirit. Merong spirit yon doon. May nakapaloob yon. Mayroong tinatawag na together in one spirit. Merong tinatawag growth occurs. Of each one, di ba? Kasi each one do its part. Amen. So may kinalaman ka, halimbawa mag-asawa tayo, may kinalaman ka bakit ako lumalago. Yes, at may kinalaman din ako kung bakit ka lalago. At meron din akong kalalaman kung bakit hindi ka lalago. Ayun, pareho yan. Pareho. Opposite reaction agad yan. In every action. Mayroon talagang friction doon. Sa pagitan. Oo, may pagitan, may friction doon. Meron talagang nagkiskisan doon. May kiskisan. Ting! At yun yung proseso. Ready ka ba doon? Saang spirit ka humuhugot? Kasi dalawa lang ang spirit na yan. Either force of righteousness or force of sin. Wow. Mamimili ka Mamili pa rin, ka doon. Dalawa lang yung force na pinaghugutan. Either force of sin or force of righteousness. Pastor, excuse me, sabi po ni Jonalyn Kauninyarga, who goat? Sino ang kambing? Okay ka, Sir Jonalyn. Sino daw ang kambing? Sino ang kambing na bahihi ng bahihi? Opo. Sa dalawa, sa growing together, meron at merong kambing. Sinong kambing? Pwede bang mangyari yun, Pastor, na meron at meron po? Pwede. Kasi magkaiba ang tupa at kambing. Sa Bible, ang pinag-uusapan tupa at kambing. Meron namang iba, yung tupa, nagtupakin naman. Imbis maging alagad-alagain. Yun, kaya pala merong force of righteousness na binabanggit kayo at merong force of sin. May dalawang force yan. Yan yung hugot. Yan yung hugot. Sino ang pinaghuhugutan mo? Bakit ka ganon? Amen. Ayan, ang togetherness. Alam mo, meron talaga yan eh. May pinanggagalingan, may pinagbumulan yan. May pinagbubukalan yan. Kaya mayroong salitang one in spirit. Amen. Tindi niyan. May kinanggagalingan yan. Alam mo bakit magkakaisa tayo? Dahil mayroong common goal dyan eh. May common goal yan. Kumbaga, sa ating dalawa, ang pinagbubukalan yan, yung belief. Yung belief system na meron ka kasi from the belief, dyan ang gagaling ang ating values. Amen. Dyan ang manggagaling ang gawi mo. Gawi. Lahat. Dyan ang gagaling. Anong pinaniniwalaan ka? Pinaniwalaan mo yung kamaging. Yun talaga. Yun yung hugot. Doon ka huhugutin. Oo. Kung anong kinakain mo, yung kamaging. Ayun kamaging. Ay, nako. Hindi talaga makaikaila yan. Hindi mo yan matatanggihan. Yun talaga ang totoo dyan. Kahit mag-asawa tayo, kung wala tayong common goal, yung common goal kasi, yun yung ating pagdidesisyonan dalawa. Yun yung word na yun. Yun yung spirit na meron ka. Kung yan ay force of righteousness, ang pare-parehong nagdudumina sa ating dalawa. Amen. Ay naka-back up doon yung right living, right thinking, right doing, Amen. Right talking, right. Lahat yun, maaayos talaga. Walang bagay na di kayang ayusin. Amen. O diba? Kung titingnan natin, mga kaabangers,
Di James 1:22 yata 'yon. Okay, tingnan natin sa James 1:22. Sabi doon sa James 1:22. Okay, kailangan makita natin 'to, 'di ba? Sabi doon sa James 1:22, but be doers of the word. Wow. Yan, nandiyan yan. And not hearers only. Amen. Kasi, ang bagsak niyan, ang niloloko mo, sarili mo. Sarili mo. Deceiving yourself. Hallelujah. Tingnan nyo. Kaya meron niyang salitang natural face in a mirror sa verse 23. Kaya nga, for if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man who looks intently at his natural face in a mirror. Yes. Hugot yan. Hugot talaga. Kasi nalalarawan mo sarili mo doon. Nakikita mo sarili mo doon. Mm-hmm. Saan ka makakita niyan? Paano mo ngayon mababasa ang sarili mo diyan? Kasi meron kang mirror. Ang spirit, ano mo yan? Ang tawag niyan yan ay salamin mo. Salamin ng buhay. Yun yung force of righteousness na meron ka. At sino yung pinaka-righteous one? Walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Amen. Amen. Siya yung salita na nagkakatawang tao na nabuhay sa piling natin, Emmanuel. Di ba? Amen. Kay Lord po humuhugot ng lakas, sabi ni Brother Roger Pabon. Di ba? Kay Lord humuhugot ng lakas. Kaya makikita nyo po na mga kaabangers, kung tayo ay hindi doer, he is like a man who looks intently at his natural face in a mirror. Amen. Tapos, sabi ng verse 24, pagkatapos niyang tingnan sa salamin ang sarili, biglang tatalikod na parang nakalimot lang, dead ma. Wala na. Wala na. Di niya nakita na. Wala lang, dead ma. Ay, okay lang. Bisa kahit di okay. Kasi yung spirit na yon, di mo na mamalayan. Meron kang spirit na in denial. Mahirap yung pastor. In denial. In denial. Alam mo, dinideny mo yung totoong ikaw pero ang totoo, ikaw yun. Ikaw talaga yun. Pagkatapos mong manalamin, ayaw mong makita ang iyong sarili at mismo tingin mo sa sarili mo'y bangungot. Amen. Grabe. Force of sin and force of righteousness. Anong force ang nagdudumina sa'yo? Ano ba ang force ang prevailing? Nagpi-prevail? Force ba ng kasalanan o force ng katuwiran ng Diyos? Ikaw pa rin yun. Ikaw yan. Walang ibang makakatulong dyan, kundi ikaw din. At walang ibang magdidesisyon para sa Walang ibang magde-decide, kundi ikaw. Kaya itong spirit na to, ito po, tumutumbok ito sa iisang purpose. Tumutumbok yan. Yung spirit na yan, mga kaabangers, grow together. Yung mag-grow tayo doon sa purpose. Mag-grow tayo doon sa common goal ng Panginoon. Mag-grow tayo doon sa purpose behind. Ano yung purpose behind us that drives our will, driving force natin. Our will to do what is right and pleasing to God. Yan po ang force of righteousness. Ang tindi niyan, mga kaabangers. Pastor, ang tanong ko, paano kung namili ka na sa halip na force of righteousness, nandun ka sa force of evil? Ito nga, kaya nga kailangan natin sa force of righteousness, gift kasi ni Lord yan. Ang righteousness ay gift ni Lord. At ang righteousness ay nagbubunga doon sa iyong pananalig kay Lord. Amen. Righteousness. Magkaiba ang righteousness sa mabait ka lang. Parang mas magkaiba ang right sa correct. Yung good ka lang. Maraming good pero not doing right. Yes. Pero lahat ng doing right,
is always result ng good. Sometimes, Amen. kahit sabihin mong bad sa iyo, pero dahil right sa harapan ng Diyos, good pa rin yun. Amen. Oh. 'Di ba? Pero yung good talaga is not good enough. Gaya ng nagpunta kami ng ang tawag niyan ng Australia, 'di ba? Kailangan i-declare talaga lahat. Yes. I-declare mo lahat 'yon. Wala kang ibang pag pumasok ka sa airport, i-declare lahat. Alam mo ang sagot ng eroplano, ang announcement, your sorry is not good enough. Hindi, no? Your sorry is not good enough. Kasi minsan yung sorry natin ginagamit nating palusot. Yes, defense mechanism. Defense mechanism. Nasasabihin nating nakalimot pero intentionally hindi mo naman talaga inalala. Intentionally hindi ka willing magpahayag kung ano talaga ang dala mo. Kaya sinasabi, ina-announce ng eroplano ng mga crew na your sorry is not good enough. Ang tindi nun. Alam mo ba, pag maririnig mo, mag-iisip ka talaga, ano bang nilagay ko sa aking bag? Di lalo na pag sa buhay mo yan. Sa buhay mo. Pumalpak ka naman pumalpak. May pag-uugutan ka talaga. Your sorry is not good enough. Yeah. Kaya nga dito natin nakikita na the Lord is just. The Lord also is a merciful God. Pero iyan yung isang nature niya. Pangalawa, merciful. Una, merciful. Pangalawa, just God. Just God. Kaya yung magsusori ka ng magsusori, di mo naman pilit magpabago. Yung sorry mo is not good enough. Amen. Nagiging good enough kapag may transformation. May transformation. Kaya nga ang true repentance is change of heart, change of mind, change of action, change of thinking. Yan ang true repentance. Ang false repentance na bagbag ka lang ng damdamin mo, pagkatapos na bagbag, gumaan, balik ka rin pala naman sa dati mong ginagawa. Balikbayan. Balikbayan. Paano ngayon masasabi yung salitang one spirit? Kaya sabi nga ng 1 Corinthians 6:17, those who join with the Lord are one spirit with Him. Amen. Yung nakipag-isa kay Kristo, yung sumasama kay Kristo, nakipag-isa kay Kristo, ay kaisa niya sa Espiritu. Wow. One spirit yun. Alam mo sa mag-asawa, napakahalaga yung ganyang togetherness. Yung view ng togetherness, hindi lang tong dalawa tayo lagi nagsasama, masaya ngayon, kanina I love you lang, minuto lang nag-aaway. Nag-aaway sa phone. Nag-aaway sa cellphone. At ang nagagamitan pa ng burst to burst. Yun ang masaklap, Pastor. Gagamitin yung isang burst laban sa isang burst. Alam mo yung batuhan ng burst? Pero yung ugali wala sa burst. Wala sa burst. Ang tindi. Uy, bakit ba tayo tumatawa doon? Natatawa lang. Sorry ka, abangers. Lumang buhay ko yung pastor, kaya ako tumatawa kaya eh. pala tumatawa. Nahit ako eh. Oo, kasi hindi nakakatawa kung makikita nyo. Pero natatawa lang natatawa tayo dahil mga lumang buhay. Opo. Para tayong pinagtatawanan, pinaglalaroan ng kalikuan natin. Yes. Kasi nakalipas na yung nakalipas pastor. Na kasi. Binago na tayo. Binago na. Kaya ngayon, tinatawanan mo na lang yung kalukuhan. Alam mo, kita nyo yung spirit na yan. Kaya lahat ng spirit nag-uugnay-ugnay yan, nakapaloob kay Kristo Jesus. Yun yung those who join with Him are one spirit with Him. Amen. Yan yung mag-asawa. Togetherness, one spirit. One spirit. Oo, they have one life. Amen. And that life is no other than the life of Christ. Diba sabi, Christ in me. Hindi crisis in me. Amen. Kaya yung force of righteousness na yan, mga kaabangers, ay grasya ng Diyos yan. Gift of God yan. Amen. At natatanggap yan when you believe. Alam niyo po, hindi mo pwedeng pagpunyagian ang righteousness. Yes. Kailangan mo talaga yung force ni Lord para makagawa ka what is right and pleasing to Him.
Amen. Magawa mo yan. Ilang beses ka nang nangako tuwing January 1, December 31, alas 11, 11:59, midnight. Sabi mo, Lord, Magda-diet. magda-diet na magda-diet. Magda-diet na talaga ako. Magbabago na talaga ako, Lord. Pero tanong, nagbago ba talaga? Yes. You see? Togetherness. Alam mo yung growing together. Ang growth ay each one, alam mo, occurs when every part does its share. Yes. Amen. Every part. Asawang lalaki, ano ba papel mo? Asawang babae, ano ba rin papel mo? Kailangan pareho tayo ng iisang spirito. Amen. Iisang layunin. At ang walang ibang mataas dyan, kundi yung buhay ni Jesus, paanong nakapaloob ang bawat motibo ng ating puso. Amen. Yan yung one spirit. Kaya nga, your motive counts a lot. Mahalaga ang motive. Meron akong message of the day niyan nung isang araw. Kasi ang motivation, may 4 na area yan. Wow. Motivation, mga kaabangers. May 4 na lugar yan. It consists of 1, inspiration. Second, encouragement. Third, discipline. Fourth, correction. Alam mo ba, mag-ingat po tayong ma-addict tayo sa encouragement. Bakit? Kapag addict ka sa encouragement, baka hindi mo na kayang tanggapin na kinukorek ka na. Amen. Yan ang malungkot dyan. Lasing ka sa encouragement. Puro ka encouragement. Pero ang totoo, kinukorek ka na. Hindi man lang nakakapagsalita ng encouragement. Hindi naman lang nakakapagsalita ng inspiration. Hindi nakaka-inspired. Pero ang totoo, kinukorek ka na. Kasi ayaw mo nang magpakorek. Yan ang totoo dyan. Sa hilot pa yan, kapag na-dislocate yan, hindi na pwedeng himas. Hilot na talaga. Hilot talaga. At hihilain niya ng manghihilot, Mrs., maganda ka, masakit to. Kailangan ka to hiklatin. Amen. Hiklatin ng bigla. Bang! Pagkatapos noon, lilipas ang sakit. Tapos magaan na. Magaan na. Kasi naayos na yung dislocation. Iyong buhay mo, kayong mag-asawa, dislocated na pala. Wala na yung spirit. Lahat ay di papel. Kaya kayo nagsasama dahil lang sa anak. Wala na yung spirit. Spirit of love. Wala na. Yung spirit of love, wala na. Konting bagay, konting nasikil, away na agad. Amen. Kaya nga ang motivation, nakapaloob ang 4, inspiration, encouragement, discipline, and correction. Yang 4 na yan ay bahagi ng salitang motivation. Wow. Kapag ayaw kang puro ka inspiration, encouragement, nothing wrong with it. Pero di mo alam, kailangan mo ng disiplinahin ka. Kasi kung hindi yan disiplina, punishment. Kaya malaki ang pagkakaiba ng disiplina and punishment. Discipline and punishment. Kasi ang discipline, driven out of love. Ang punishment, driven out of hate. Anger or hate. Ngayon, alam nyo ba na ang motivation ay isa doon ang discipline? Ang motivation ay isa din doon ang correction. Kaso lang, saan ka lagi humuhugot ng spirit? Puro inspiration, puro lang encouragement. Ayaw mo ng correction, kaya lumalayo ka sa taong kumukorek sa'yo. Correct. Amen po. At isa dyan, nang nilalayuan mo, asawa mo mismo. Na nagko-correct sa'yo. Na nagko-correct sa'yo. Pag wala na,
di ka na ready makinig sa correction, di ka na ready makinig sa discipline, nagmi-maintain ka na lang. Ang maintenance mood is not success. Wow. O ngayon, gusto nyo pa ng grow together? O, ano pang gusto natin? Yun ang grow together. Gusto mo ng togetherness? Well, wag mo layuan ang kakiskisan mo. Wag mo layuan yung katabi mo. Wag mong ayawan yan. Now, tanong, gaano ka ka-teachable? Yun. Hirap. Yan yung one spirit, mga kaibigan. Mga kabangers, gusto nyo ng spirit na malusog? Gusto nyo ng spirit na puno ng pag-asa? Gusto nyo ng spirit, yung sinasabi ng 2 Corinthians 2:4 kanina, thanks be to God who always causes us to triumph in Christ Jesus. One spirit. Diba? Imagine mo to, those who join with Him are one spirit with Christ. Alam niyo po ba, kaisang espiritu yan. Kayong mag-asawa, iisa ang inyong tibok. Iisa ang inyong driving force. Iisa ang inyong pangarap. At ang pangarap, pag hindi po nilakaran, panaginip sa gising yan. Wala akong mangyayaring maganda. Puro na lang asa. Aasa kang mangyayari. Wala pong mangyayari kasi di mo nalakaran. Hindi mo nga hinawakan. Kaya nga ang pag-ibig, pag hindi ipinakita, di yan pag-ibig. Correct. Emotion lang yan. Ay nako, panaginip ng gising yan. Di ba? Drawing lang yan. Ay, nako mga kabangers. Ewan ko lang. Sana natutunan nyo to mga kabangers. Ay, nako. Ay, oo. Shout out po kay Pastor Joel Mercado. Hallelujah. Ayan, kay Sister Susan Estrada Dalangin. Oo, di ba? Yan, si Sister Susan Estrada. Yan ang laging answered prayer, dalangin eh. Dalangin talaga. Yan talaga yung Ayan yung husband niya pag nakita natin. Panalangin. Wow. Mga kaabangers, natututo po ba tayo? Diba? Napakasarap pakinggan. Diba? Unang tip pa lang yan, Pastor. Bukod po ba sa unity in spirit, ano pa yung mga ingredients para kami ay mag-grow together? Okay. Kung makikita niyo po, saka na lang tayo doon sa pangalawa. Doon muna tayo sa one spirit. Sa one spirit kasi, sa iisang espiritu, isa ang driving force nyo dyan. Ito yung force of righteousness. At yung giftings mo na meron ka, talagang tama yung Bible eh. Tama ang Bible talaga na ilalagay talaga niya ang kakayanan. Sabi ng Ephesians 2:10, yung workmanship. Yun yung stewardship. Yun yung kakayanan, ilalagay niya na yan beforehand, nilagay na yan sa iyo. Nilagay na yan sa iyo beforehand. Kung nilagay na sa iyo, it always causes us. Kaya sabi ng Bible, thanks be to God who always causes us to triumph. Ang design talaga niyan ay lagi kang mananagumpay. Amen. Hindi ibig sabihin walang problema ha. Hindi, kasi hindi pinangako ni Lord na aalisin ng problema. Ipinangako ni Lord ay bibigyan ka ng lakas para victorious ka sa problema. Amen. Katunayan niya, sabi nga niya sa John 16:33, meron kayong tribulation na haharapin. Amen. Pero sabi niya, be of good cheer. Be of good cheer because why? I already overcome the world. So thanks be to God who always causes us. Always merong sinasabing always. Palagi. Palagi. Na nagbibigay dahilan paano tayong managumpay. Amen. O diba? Yun yung initiate action. Yun yung initiate action that will bring about personal change. Hallelujah. Initiator ka talaga.
Ikaw talaga ang mag-i-initiate. Kalaga, kasi yung workmanship ngayon, ikaw talaga mag-a-initiate. Ikaw yung starting point. Oo. O, di ba? Simple Center lang. point. Hindi ka kailangan magpaliwanag kasi ikaw na yung liwanag. Wow, talaga. Hindi ka patay sindi. Walang liwanag, Pastor, pagpatay sindi. Pero mga kaabangers, nasa sayo ang switch. Yes. Kung mag-switch on ka ba o mag-switch off. Yan ang balance dyan. O, diba? Halimbawa, ito, may diferensya ang kuryente. O, walang diferensya ang kuryente, may ilaw. Pero nasa sayo ang switch kung bubuksan mo o hindi. Kung may problema ang ilaw, alangan naman, di ka tatawag doon sa Meralco. Wow. Tatawag ka doon sa Meralco. Kasi wala nang kinalaman yung switch, wala na rin kinalaman yung key, yung trigger niyan para lumiwanag kasi ang problema mo ay source. Now, tanong, sino ang source ng force of righteousness mo? Kaya yun yung togetherness. Sino ang source ng righteousness? Togetherness, may source yan ng righteousness. Yeah. At yung gift giver, hallelujah. Wow. Yung gift giver niya, yung righteousness, yung gift giver ang kailangan, yung blessor ang kailangan. Amen. Yung healer ang kailangan. Amen. Yung ang tawag niyan ay sa tagumpay pa, yung nagpo-flourish diyan kung paano kang maging mabunga. Si Lord ang magpapalago at magpapatubo. Amen. Ang trabaho natin magtanim, trabaho natin magbungkal, trabaho natin magdilig, pero ang magpapatubo at magpapalago ay si Lord. Amen. So grow in togetherness. Yes. Amen. Hallelujah. Saan ka pa niyan? Pag meron ka niyan. Kaya nga, merong initiate action. Initiate action that will bring about personal change. Let go the past hurt. Pakawalan mo na yung kahapon na yan. Nako, maniwala ka. Huwag nang huhugot sa kahapon. Huwag nang humugot doon. Tapos na yon. Huwag mo nang balik-balikan. Inulit-ulit mo naman tuwing ibabalik mo yan, natitrigger. Natitrigger talaga ho. Yung past hurt mo na yan, kung nasaktan ka noon, tanungin mo kaya sarili mo, lumaya na ba talaga ako? Baka nandun lang talaga yan. Isinantabi mo lang. O kaya kung kakantiin ka, now. Lumaya na ba talaga kaya ako? Alam mo, minsan evaluate mo nga. Diba? Nasa mo na ba yung ganyan? Na mayroon lang konting issue na makante. Opo, Pastor. Pag hindi ka talaga nakalaya, yung halimbawa, sasabihin siya, ayan ka na naman, nagsisimula ka na naman. Kinalimutan ko na nga. Yun, magsisimula ka na ngayon. I-enumerate ang mga nakalipas. Diba? Madadagdagan ng yung ngayon. Diba, ang defense mechanism mo? Ano ang defense mechanism mo dyan? Sa halip na lumaya, mayroon kang mekanismo agad Automatic yun. At saka, Pastor, hindi ka makamove on. Kasi parang pagka binabalikan mo yung past mo, parang inilalagay mo na ikaw pa rin yun. Walang nabago sa'yo. Oo. Ganun ka pa rin. Yung hugot na yan. Pinaghugot. Ang lubit. Alam mo, kailangan sa mag-asawa ganun yan. Mayroon talagang malalim na forgiveness. Amen. Opo. Let go of the anger, Let it go. Di na pwedeng ibalik yun. Tapos nang nangyari. Wala nang pwedeng mangyaring babago pa doon. Kasi yun na yun. Amen. Alam niyo po, mga kaabangers, alam mo, Sister Sally, kasama na ho talaga yun sa page ng iyong libro. Amen. Huwag kang paatras pag nagbukas ka ng libro mo.
Pwede ka namang umatras, pero bilangin mo ang magagandang kahapon. Yes. Bilangin mo ang magaganda. Huwag ka nang, ito pa, kahit nga magagandang kahapon, you need to let it go. Yes. Amen. Para makapag-umpisa ka, ano ba talaga yung kasalukuyan? Hindi mo mararating yung doon mo kung nandito ka pa rin. Yes! Atras abante ka, Pastor. Grabe talaga. Diba? Sabi ni Brother Robencio, I realize mas gwapo ako. Pero correct po yan. I realize mas gwapo ako ngayon. Pinapogi ako ni Lord. Oo, diba? Ayan. Oo, na-realize mo na ngayon lang, pero dati, hindi. Hindi ka proud. Totoo po yun. Hindi ka proud. Hindi naman yan pagiging mayabang. Kasi, bakit ma-realize mo yan? Kasi may magaganda na pala akong katangian. Yes. Oh. Hindi ka nga lang tangi. Natatangi ka na sa paningin ng O Diyos. yun, katangi-tangi. Yes. Alam mo kasi yung pinagugutan mo, force of righteousness or force. Anong driving force kaya? Ako, Pastor, naniniwala ako kapag ang driving force mo ay force of sin, nandun ka sa past. O Pero yun. pag ang driving force mo ay force of righteousness, nandito ka sa future na kasama ang Diyos. Oo nga, totoo. Ito sabi ni Brother Roger Pabon, huwag na lang paulit-ulit. Baguhin na ang eksena. Tama po yun. Sa pelikula, pag palaging paulit-ulit, di po ba? Alam mo na yung ending, Pastor. Manunood ka pa ba ng pelikula? Oo nga. Siyempre, hindi mo na panunuorin. Alam mo na yung ending eh. Oo. Mapapanood mo naman ulit kung umabot na ng 15 years. Ayoko na niya, paulit-ulit ang kwento. Alam mo, mga kaabangers, initiate action will bring about personal change. Amen. At isa pa yung initiate action that will bring influence. Wow. Ito pa, what dito? Amen. Pag nag-initiate ka, magdadala ng influence yan para baguhin yung inyong relationship. Amen. Para baguhin yung inyong sitwasyon. Wow, galing yan. Galing yan. There is a change in atmosphere. There is. Initiate action, change, influence kanina brings. Ngayon, influence naman. Kaya yung asawa mo, mapapa-oo nga talaga. Yung katabi mo, mapapa-oo nga. Oo nga, no? Oo nga, no? Hindi yung, ikaw naman nagsimula niyan eh. Ikaw kasi pinaalala mo eh. Kung hindi lang dahil sa'yo. Parang ang hirap ng buhay na ganun, Pastor. Hirap talaga. Alam mo yung grow together. Alam mo ba, hindi yan basta lang grow na lumaki naman, lumobo naman ng account. No problem naman eh. Huwag mong i-define kung ano yung meron ka, ano bahay meron ka. Kasi hindi guarantee kahit may bahay ka, maganda buhay. Yes. Amen. Huwag mong i-define, huwag mong gamiting defining factor yung successful kayo na ng pagkakakitaan. Amen. Correct po. Huwag mong gamiting defining factor yung nabibili mo lahat ang gusto mo at maibigay mo sa asawa mo. Amen. Hindi po yan pantakip. Pangtapal, hindi po yan. Hindi pwedeng tapalan ang totoo mong kalagayan sa loob. Amen. Totoo po yan. Wala pong pantapal na bagay dyan. Matapalan mo nga ngayon, nakalusot ka ngayon, bukas talagang babalikan ka pa rin yan. Ang tawag niyan, bangungot. Amen. Sabi ni Sister Ria, Jason Alfiler daw. Tawag niyang bangungot. At yung bangungot na yan, believe me. Ay, nako. Iyan ay mayroong kinalaman kung anong force o driving force that you allow. Amen. In your life. Kaya nga sinasabing, causes always causes us to triumph in Christ. Amen. Hallelujah. Parang ayaw ko matapos to. Amen, Pastor. Ang ganda. Parang gusto ko na nga lang pong magsulat eh.
Huwag ka naman ganyan. Sinamimiss ko lahat ng mga sinasabi mo, Pastor. Di ba? Ito yung pamantayan ng buhay. One spirit. Amen. Grabe. Magkaisa kayo ng spirito. Yeah. Kaya po pala, Pastor, yung mag-asawa, di po ba, halimbawa, katulad ko, si Morris, kahit ihalo mo siya sa iba, paa pa lang niya, kilala ko na siya yun eh. O hakbang pa lang. Opo. Kamay pa lang niya, kilala ko na siya. Galaw pa lang. May kinalaman din po ba yung tinatawag na one in spirit? Yes. Magkakaisa kasi kayo ng motivation sa buhay. Makikilala mo siya by action. Makikilala mo siya kung siya ba ay nasaktan. Kilala mo siya. Makikilala mo siya kung siya ba ay natutuwa. Kilala mo siya. Sa lahat ng anggulo, kilala mo siya. Wow. One spirit yan eh. Galaw pa lang. Yung iniisip mo, alam ko na. Opo. Pag blink pa lang daw ng mata, alam mo na kung anong ibig sabihin. Diba? Yung makuha ka sa tingin. Yun. Ganyan, di ba? Meron kayong tinatawag na common language. Ito yung pangalawa. Yes. Yung pangalawa, ito yung tinatawag, hindi lang one spirit, kundi magkakaroon kayo ng one message. Amen. Wow. Di ba? One message yan. So, sa one message na ito, kung inyong babantayan mga kaabangers, kailangan ito one message ito. Kailangan mag-a-initiate ito kasi success and failure are not destructive in your circumstances and relationship. Bakit? Kapag ang kayong mag-asawa ay merong iisang mensahe o common message, common goal. Kasi yung message ay magiging ano mo yun eh, driving force. Wow. Kayong dalawa magtatagpo kayo sa isang layunin. Kaya yung inyong success ay talagang mapipredict mo. Amen. Yung success mo, mapipredict yan. Mababasa mo yan. Ito, magtatagumpay tayo kasi ito yung ating pinagugutang kalakaran. Ito yung message, ito yung features. May agreement. Ayan. Nandun, may common, may common language kayong dalawa doon. May tinatawag na love language. Wow, talaga naman. May love language yun. Gusto ko yan, Pastor. Love language. Gusto mo yung love language na yan. May tinutumbok kayo pare-pareho. Amen. May tinutumbok kayo ano ang inyong mensahe na doon kayo magtatagpo na dalawa. Wow. Meron kayong mensahe na doon talaga ito yung meeting point. Ito yung common message. Ito yung common tayong dalawa. O di ba? Ito yung ating agreement. Kasi sabi ng 1 Chronicles chapter 16 verse 15 that the covenant of God is a set of word. Amen. Covenant of God, yung kanyang tipanan ay nakapaloob sa kanyang instruction at command. Amen. Sa mag-asawa, ang ating agreement, tayong dalawa, ay meron pong pinaguhugutan tayong standard. Ayan, matindi yan. Hallelujah. Matindi yan. At yung standard na yon, yun yung yun yung core values nating dalawa. Wow. Doon nakapaloob yung ating belief system. Sa belief system, sa belief mo na meron kayong dalawa, diyan kayo nakakapagporma ng value system. Diyan kayo nakakapagporma ng kalakaran, ng kultura sa bahay, ng right perspective, ng right ay nako, hallelujah, panalo ka na doon. Parang yan yung drawing board yan mo. Yung drawing board, yung sinasabi ni Habakkuk chapter 2. Isulat mo yan. Yes. Ganda. O di ba? Isulat mo yan. Sulat mo yan sa tableta. Oo, tableta. Kasi doon, kaya meron pong commandments. Meron pong commandments na kung saan yun ang standard ninyong mag-asawa. Yun ang pagbabatayan ninyong mag-asawa. Now, pakinggan nyo itong mabuti. Kung walang standard na yon, doon nagsisimula ang salitang self-standard. Mangyayari ang tatlong bagay. Pag ito, mawala yan.
unang mangyayari ay manipulation. Wow. Pangalawang mangyayari ay, ang tawag niyan ay intimidation. Pangatlong mangyayari, possession. Possessive. Grabe. Di mo namamalaya, napasok ng witchcraft ang bahay mo. Without you knowing. Gawain ng mga witchcraft yan. Tawag niya sa Tagalog, nanuno na tuloy kayong mag-asawa. Tapos pagbibintangan. Pagbibintangan, si Bianahan, you start blaming now. Alam mo ba, ay nako, kung wala talagang one message sa loob, walang standard. Amen. Kasi ang standard na pinagugutan mo is walang iba kundi self. Yes. Wala na rin yung unity ng spirit. Mawawala talaga. Yung unity, yung grow together, yung grow for togetherness, mahirap po yan. Hindi na achievable. Hindi na, hindi reachable. Ano ba, sa headship, paano ba yung manipulation? Paano po nangyayari ang manipulation? Now, pakinggan nyo itong mga kabangers. Ano ba ang meaning ng manipulation? Ang meaning ng manipulation ay you motivate others or you motivate your partner to feed your own interest or desire. Naalala ko yung sarili ko, pastor. Ginawa ko na pala to sa past. Ang ganda ng definition, di ba? O sa headship, sa kalakaran, okay, bilang asawa. O sa babae at sa lalaki, posibleng mangyari po yan. Ano ang manipulation? Di mo alam, pinaikot mo ang asawa mo sa sarili mong desire. Hindi mo alam na pasok ka ng spirit of error. Correct. Hello, mga kaabangers, andyan pa ba kayo? Tahimik sila, pastor. Nahihit sila katulad ko. Di mo alam ha, kala mo mahal mo pa, pero yung pagmamahal mo, mahal mo lang ang sarili mo. Ang tawag po niya, napakamakasarili mo. Yes. Wala kang iniintindi, iniisip yung maglingkod ang asawa mo, paglingkuran ang gusto mo. Kasi wala na ho yung common language. Mga kabangers, masakit to pero nangyayari ito. Amen. Hindi ito yung dahil asawa mo, walang trabaho, mayroong trabaho. Kaya nga hindi makakapagtrabaho yan dahil patay ang diskarte eh. Dahil minsan ikaw ang nagdidesisyon. Oo, ikaw nagdidesisyon. Di alam anong gagawin kasi hindi ka rin maintindihan ano ang gusto mo. Pag umabot na sa hindi kayo nagkakaintindihan anong gusto, manipulation yan. Kasi pinaikot mo sa apat na corner ng sarili mong gusto ang tao. Pero akala mo pagmamahal yun, hindi ho. Yan, sabi ni Juvencio Aguilar, pastor, manipulation ay pang-uuto. Oh, manipulation ay pang-uuto. Yes, totoo po yan. Inuuto mo na lang, tinatakpan mo na lang, mahal. Pag umabot na doon sa pinakarurok ng pangyayari, doon ka naman nanghihinahon. Pahimas-himas ka, paganito ka, pero babalik ka pa rin sa gusto mong gawin. Correct. Pang-uuto nga. Talagang tama. Tsaka panggagamit din minsan. Yeah, gamitan. Manipulation. Ay, nangguguyo ka lang. Ano ako, pangguguyo. Pangguguyo po yan. Asa na yung grow togetherness? Grow in togetherness. Ang growing in togetherness, there must be one message in the midst. Amen. And that message, doon tayo papasok pare-parehong mag-asawa. Doon tayo magtatagpo. Yun yung signal na galing sa Diyos. Amen. Yun yung common goal. Common, one spirit, common goal. Doon tayo papasok mag-asawa. Doon tayo lalabas doon tayo papasok sa gusto ni Lord. Amen. Hallelujah. Hindi ka na makakibo. Hindi na ako makakibo kasi nahit na ako eh. Sulat ka na lang. Kasi iniisip ko, no?
Pagka sa mag-asawa to, yung manipulation, grabe ang maidudulot nito sa tahanan, Pastor. Wasak. Kaya nitong wasakin ng tahanan. Kaya, pero di mo alam ang pinanggagalingan ng pagkawasak galing sa iyo. Galing sa nagmanipulate. May participation ka. Kaya nga, ang pagkaipit natin ngayon o pagka-sadsad natin ngayon ay bunga yan ng ating maling desisyon kahapon. Amen. Hallelujah. Kapag self-centered na, mahihirapan talaga kahit anong gawin mo. Ano po ba ang pinaka-best remedy kapag ang isang tao ay nagkaroon na ng self-centeredness? Una, magkaroon ng genuine repentance. Ang genuine repentance ay papayagan mo si Lord ang siyang magdadrive sa buhay mo. Amen. Babalik ka, pupunta ka into His personal. Yung buhay mo, papasok sa buhay ni Jesus. Papayagan mo si Lord ultimately. Sa buhay ni Jesus, papayagan mo siya. Ultimately. Siya na, Lord, ikaw na ang masunod. Less of me. Less of me, all of Him. Kaya nga, yung mga area na yan, babalik ka doon sa salitang humble yourself. Wow. Under 1 Peter 5, 6, and 7. Humble yourself under the mighty hand of God. And He will lift you up in due times. Merong salitang due times eh. Hindi instant ho yan. Huwag po kayong magmadali na mababago agad yan. No. Hindi po. Kaya nga po, alam nyo po, yung sinasabing humble yourselves under the mighty hand of God so that He may exalt you at the proper time. Amen. Then cast all your anxiety, cast all your cares upon Him because He cares for you. Wow. Yun ang maganda. Malaman mo talaga na ang Diyos, He really cares for you. He really cares. You Kaya only nga, need genuine repentance. meron talagang cast all your cares. Alam mo yung salitang cast all your cares? Diyan kinuha ang principle of parachuting. Ooh. Yes. Diyan hinugot ang principle ng parachuting. Alam mo bakit? Yung cast all your cares, ang meaning niyan, kinuha doon sa principles ng parachuting o diyan kinuha ang principles ng parachuting. Ano yon? Pag ikaw ay tumalon sa eroplano, ay magtitiwala ka na kayang buksan ng hangin ang parachute mo. At di ka malhuhulog. Di ka talagang suwabe kang makabababa. Kasi bubuhatin ka ng force ng hangin. Wow. Na hindi nakikita. Wow. Bubuhatin ka ng Diyos. Bubuhatin ka ng force ni Lord ng righteousness and He will cares for you. Dahil He cares for you, bubuhatin ka. Hindi ka niya hahayaan. Ayan. Doon nagsisimula yung genuine repentance. Bubuhatin ka talaga. Ay, ang tinatawag na alkansya mo niyan, hindi ka naghuhulog sa alkansyang butas. Doon din mahihilom ang inyong pananalapi na mag-asawa. Amen. Grabe. Kasi yung right management darating. Manage ng kapirahan ninyo, mamamanage nyo ng tama. Kasi may agreement kayo. Yeah, meron tayong common language na dalawa. Meron tayong common language at hindi ka magbabali dun sa language na yon. Maalala mo, ay, hindi alam ng misis ko to. Hindi alam ng mister ko to. Kasi meron kayong common understanding sa mensaheng yun. Hindi kikilos ang isa nang hindi alam ng isa. Hindi alam ng isa. Kaya nga nagkakaroon, maliban lang na mayroon tayong minsan na kailangan yung biglaang desisyon kasi hinihingi na ng sitwasyon. Pero pag mga major na masasabi nating maapektuhan ang asawa mo, nandoon yung honor and respect. Wow. Alam mo, pag wala na yung honor and respect dyan,
bukod sa salitang repentance, pag wala na rin yung honor and respect, kahit na binago ang buhay mo, di ka naman, yung driving force mo, yung action mo, honor and respect, di mo sinama, kulang din. Amen. Kulang kasi yung ingredients niyan, napakalawak. Ang dami tayong isaalang-alang. Dami tayong, kasi ang nangyayari ngayon sa mag-asawa, para kasing Lone Ranger eh. Itong asawang lalaki, para naman kasing nag-aasta pang bachelor. Binata pa. 3 na ang anak, nag-aasta pa rin binata. Correct. Di ba? Paano? May anak na ngang isa, astang binata. Nag-aastang binata pa rin. At ang iniisip, puro sa labas, hindi na naiisip may anak ng isa. Mas mahal ang barkada kaysa sa pamilya. Yes, yan ang nangyaya. Yan ang butas na alkansya. Piniplease ang paligid kaysa i-please si Lord. Yes. Compromise. Inilalagay sa kompromiso ang pamilya. Kaya balik talaga sa common language. Mayroon pang love language yan. Love language namin mag-asawa, ay ang dami. Pastor, ano yung love language ni Pastor Ame? Ang love language si Pastor Ame, gusto niya ng bulaklak. Kaya nung kami, dahil mahal ang bulaklak, binigyan ko siya ng paso. Halika, magtanim tayong dalawa. ay talaga forever na mayroon tayong bulaklak. Tuwing mamumulaklak, maaalala ka niya. Maalala. Kaya dyan sa bahay, sa'yo akin tong party na to. Sa'yo tong party na to. Puro bulaklak lahat yun. Wow. Diba? Parang nakakuha ng tip ang mga husband, di ba? Di ba? Mayroon nga akong tanim, di niya alam eh. Tinanim ko doon eh. Alam niya na ngayon kasi meron ako. Sabi ko kay Mami, pag ito tumubo, ang ganda nito. Ma-in-love ka. Kasi ang ganda, doon ko kinuha yun sa ano. Itanim ko nga, buhayin ko nga. Lagi kong iniisip, nadiligan ba yun? Nadiligan ba yun? Wow. Diba? Kasi yun ang gusto niya, bulaklak. Hindi, lagi kang bili ng bulaklak. Magastos yun, Magastos Pastor. yun. O di, bigyan mo ng paso at lagyan mo ng pantanim. Forever yun. Yes. Basta alagaan. Alagaan. Yan. Parang relationship lang. Aalagaan. Sabi ni Pastor Walter, marriage is a lifelong courtship. Kaya ano? Yan. Kaya siguro po akala ng lalaki binata pa siya kasi lifelong courtship habang buhay na panliligaw. Totoo. Nanliligaw sa iba, Pastor eh. Alam mo, mayroong nagtanong sa akin yan eh. Pastor, kailan po ba matatapos yung tribulations na to? Sabi ko, saang tribulation? Sa asawa ko. Sabi ko ganito, lifetime. Kasi ang gusto ng Lord sa 1 Corinthians, di ba? 15:31, die daily. Yes. Die daily. Mamatay ka sa gusto mo dahil mabubuhay ka sa gusto ni Lord. At merong gagawa isa sa mag-asawa. Meron. Meron talaga. Kaya ito yung isa sa kailangan babantayan. Yung manipulation. Mabantayan yan. Itakwil talaga yan. Pag-aralan talaga yan. Ang manipulation is a very, tawag niyan, destructive sa isang relationship. Matinding destroyer yan. Wow. Paano ba ito, Pastor, mababantayan yung manipulation? Simple lang. Yung gusto mo, i-exercise mo lang, gusto kaya ito ng minamahal ko. Hallelujah. Di ba? May kanta nga, minamahal kita. Minamahal kita. Di ba? Amen. Kahit sa Diyos, ganun yan eh. Gusto kaya ni Lord to? Wow. So, ibig sabihin, Pastor, lagi mo talagang iisipin yung asawa mo kaysa isipin mo yung sarili. Oo, at ang susi niyan, itanong mo doon sa gusto ba ito ni Lord? Yan. Ang susi niya nandoon yan. Paano mo ba piniplease sa buhay mo si Lord? Wow.
At ang kanyang lingkod. Ang asawa mo, bigay ni Lord yan. Yes. Mga kaabangers, hindi ito pinag-usapan, di ako magkakamali. Nagkakamali pa rin. Amen. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang tribulation ay forever. Andiyan dyan pa rin ang tribulation. Andiyan yung mga pagtitiis, mga challenges. Andiyan dyan. Tribulation yan Magkukos yan ng maraming trouble. Magkukos yan talaga lahat. Kasi, aminin natin, kapos talaga. Kapos ang tao. Aminin natin, yung kakapusan natin ay talagang si Lord ang kapunuan dyan. Amen. Kaya kung araw-araw ang ating consciousness ay nagpapasakop sa gusto ni Lord, ay makakaiwas ka talaga sa spirit of manipulation. Wow. Kailangan talaga si Lord, doon ka lagi. Hindi naman to para maging religious. O, di ba? Hindi yan para maging religious. Kundi tayo talaga ay papasok sa paraan ni Lord. Papasok tayo sa gusto ni Lord. Papasok tayo sa agenda ni Lord. Amen. At yung agenda ni Lord, titiyakin ko sa inyo mga kabangers, ay isang agenda na ililigtas ka talaga sa spirit of manipulation. Wow. Grabe, no? Si Lord talaga ang tanging ang Panginoon makasasagot. talaga. Pastor, paano naman po pag hindi na aresto ang spirit of manipulation? Doon mo kailangan, sa spirit yun, di ba? Doon mo ngayon kailangan ang may papayagan kang magsalita, mag-counsel sa buhay nyo. Doon mo papayagan si Lord talaga. May counselor talaga. Jeremiah 3:15. Magbibigay sa iyo ang Diyos ng tamang tao to feed you knowledge and to feed you understanding. Kaya wag talagang iiwasan yung mga taong ibinigay ng Lord na magsalita sa buhay mo. Yes, hindi po talaga papayag si Lord na ikaw ay maduhagi dahil sa ignorante ka. Di talaga papayag si Lord na ikaw ay masadlak o ikaw ay yung maunsyami yung pangarap. Di papayag si Lord niyan. At kung magtatanong ka kung bakit ka nagkaganyan, mayroon po kayong participation sa pamimili sa buhay. Amen. Hallelujah. Parang yung ginawa mo, bumalik lang sa'yo. Bumalik lang sa'yo. Kasi, aminin natin, kitang-kita naman natin, yung failure at success ay napipredict po yan. Nahuhulaan ho yan. Nalalaman po yan. Halimbawa, ngayon, di ka nagsisipag, di mo piniling magtrabaho, di mo piniling magsipag, di ka willing magbago sa ginagawa mong paulit-ulit na mali. Sa palagay mo, 5 years from now, magtatagumpay ka ba? Magbibilang ka ng Bigo ka nun. Bigo ka talaga, magbibilang ka talaga ng buhangin. Sa alapaap, buhangin ang binilang. Pastor, magbibilang ka ng muta. Magbibilang ka ng muta. Wala talaga kasi ang failure po nalalaman. Ang kabiguan po nalalaman. Hindi nahuhulaan. Nalalaman ho yan. Hindi nahuhulaan. Hindi na. Ang tagumpay din po ay talagang nalalaman. Kasi alimbawa, mamili ako magsipag ngayon. Mamili ako magbago ngayon. Mamili ako na mag-aral ngayon. Mamili ako magsipag ngayon. Mamili kung anong dapat kong gawin sa ikabubuti ng aking pamilya at ng aking kasama, ng aking sarili. Palagay mo, 5 years from now, magtatagumpay ka o mabibigo? Natural, magtatagumpay ka. Magtatagumpay ka, syempre. Ngayon, tanungin mo, ba't ka nagaganyan? Ang sagot lang din, ikaw. Kaya ang pagkakaiba ng failure at success ay ang tao mismo. Amen. Ikaw yan mismo. Kaya hindi po problema ang imperialismo, ang komunismo. Ano pa mang mismo. Kasi ang problema, ikaw mismo. Ikaw yun Kasi ikaw yun. Alam mo, talaga, ay nako mga kaabangers, ang gandang mensahe ito. Alam mo, i-replay nyo to. Mapipicture mo talaga, ikaw wala ka pang boyfriend o may girlfriend ka?
Mag-isip ka. Magbantay ka. Amen. Oo. Magbantay ka. O lalo na ikaw babae, magbantay ka din. Ikaw naman, oo. Huwag kang maduhagi diyan sa mabait lang. Wala namang purpose, walang plano sa iyo 'yan. Amen. O, 'di ba? Isipin mo kung nagplano ba 'yan sa iyo o nagmimilagro lang kayo sa ilalim ng puno ng mangga. Alam mo, Pastor, sabi ni Pastor Walter, amin po, Pastor Dong. Every day is a decision day. Ano po ba ang tamang pundasyon bago magdesisyon? Okay. Ang tamang pundasyon ay una, may nilagay sa iyo sa paligid mo walang iba, una ay magulang. Wow. Nandyan, ang magulang. Sa part naman ng magulang, Ephesians 6:4 naman, huwag mo ibuyo sa lalong labis na kahigpitan ng iyong mga anak. Amen. Bagkos palakihin nyo sila sa aral at tuntunin ng Panginoon. Yan po talaga, maging oriented, maging Christ-oriented yung mga yan. Amen. Amen po ba? Amen. Di ba? Maging Christ-oriented, maging word-oriented ang mga yan. At kapag maging word-oriented sila, ay talaga naman, ay ang salita ng Diyos talaga, word-oriented, hindi religious-oriented. Ang religious-oriented ay nandoon lang tayo magsimba, pampalubag loob, gumaan ang loob, pagkatapos gumaan, nagbago ba? Wala. You're doing it religiously. Ang tawag niyan religious-oriented. Word-oriented ba? Hindi. Tama. Kaya ano ba ang pundasyon na magbago? Ano ba? Kailangan maging word-oriented ka. Maging, ay nako mga kaabangers. Kaya nandyan ang mga taong importante na kapaligid sa iyo. Ang pastor nandyan. Amen. Ang lingkod ng Diyos na nagpakaama sa iyo. Nagpakamagulang sa iyo. Yung kulang ng mga magulang mo, biological magulang mo, mayroong nagpakamagulang sa iyo sa spirito na magdagdag ng value sa iyo. Huwag kang selective. Yes. Huwag kang mamimili. Oo, hindi ka selective sa gusto mo lang. Ano sabi ko sa kanina sa iyo, yung motivation? Ang motivation may 4, inspiration, encouragement, discipline, and correction. Meron talaga yung 4 na ingredients na yun. Para hindi ka maging selective, doon ka lang pipili sa gusto mo lang. Pero pag i-correct ka, ayaw mo na. Piliin mo lang yung ma-inspire ka. Oh, pipiliin mo lang yung inspired ka. Kinikiliti ka. Oo, totoo, kinikiliti lang yung tainga mo. Inaayunan ka lang, binabati ka lang, puro papuri. Pero wala naman yung, ay, kailangan mo yun. Kailangan mo yun. Sino ba yung mga nakapaligid sa yung mga importanteng tao? Alaga naman yan. Pundasyon sa pagdesisyon. Ang church po ba, may bibilang po ba na pundasyon sa pagdidesisyon? Yes, kasi to raise our children, it takes a community to raise them. Wow. To raise our children, it takes a community. Hallelujah. A church is community. Yes. People of God yan. Community mga tao yan, believers. hindi yan grupo. Hindi yan grupo. Hindi yan religion. Ito ang totoong church, fitted together, growing together, building one another. Yan ang totoong improvement nandiyan dyan. Wow. Kaya it takes community to raise our children. Noon, balik tayo nung lumang panahon. Alam mo ba, salamat may mga kapitbahay pa para makatimbang mo na makorek ang anak mo. Ngayon, mayroon pa ba? Kahit kapitbahay, di na magkakilala. Yes, hindi na. Noon, inaaway mong kapitbahay. Kasi kapitbahay mo, pinagdududahan mo na, dudahan na ngayon. Na sinisiraan ng anak mo. Siraan, oo. Makikita nyo ngayon na wala yung values dati na pwedeng iiwan ang anak mo ngayon, hindi na. Opo, naranasan po namin yan. O, di ba? Naranasan din namin yan. Salamat sa mga kapitbahay na magaganda. Noon, ang nanay ko dahil hindi namin kaya buhayin, parang, yun nga lang, ang interpretation ko noon dati, kala mo tuta kaming pinamigay.
Pero hindi, talagang tama nga, hindi na kami kayang buhayin ng nanay namin. Amen. Kaya nakiusap siya sa mga kamag-anak, kung pwede panandalian, iwan ko. Iniwan naman kami tuluyan. Pero salamat pa din. Kasi bakit? May mga importanteng tao na nagkaroon ng puso sa aming mga bata pa noon na nagbuo sa amin. Amen. Salamat sa kapitbahay. Salamat sa kapitbahay. Huwag talaga nating i-disregard ang ating community. Community, it takes community to raise your children. To make a children is easy. Yes. But to raise a children is not. Hindi madali. Kaya yun yung pundasyon ng desisyon sa buhay. Paanong magkaisa yan? Kaya makikita nyo po, yung tatlo kanina, di ba? Yung manipulation, intimidation, at saka possession. Kaya yung intimidation yan, wala kang magagawa kung wala ako. Takutan. Kung sinong mas matapang, siya ang dominant. Sinong matapang, yun yung dominante. Sino yung breadwinner? Oh, hallelujah. Yun yung kung sino malaki kumita. Yes. Akala niya, dahil malaki na ang kita, license niya na kung bastusin ang magulang. Amen. Lisensya na kung magsalita sa magulang, kala mo, talagang siya na yung ultimate na magulang doon. Hindi siya nagtitira ng respect. Dapat maglagay pa rin tayo ng boundary ng respect and honor sa loob ng bahay. Amen. Paano po, Pastor, yung asawang kumikita ng mas malaki sa asawa niyang lalaki? Alam mo, it's the spirit eh. Kaya nga sabi ko nina, grow together in one spirit. Anyong spirit na yun, yung motivation mo ninyong dalawa ang mas mahalaga dyan. Hindi, wag tayong i-define nung bagay. Wag tayong i-define nung cash na meron kayo sa inyong paligid na inikinikita nyo. Iyan ay mga side benefits. May side benefits yan, pero it's still the spirit that makes you the difference. It's still your spirit that within you that matters. Wow. Yun yung spirit na meron ka that matters. Yan ang mas mahalaga. Hallelujah. Hindi ka talaga mang-down ng tao sa paligid. Bagkos yung pag-ibig pa rin ang mamamayani dyan. Bakit? Alam ko yan. Dahil sa asawa ko, abot lahat. Yeah. Kung ikaw makapag-asawa, ikaw babae, nakapag-asawa ka ng may kapansanan, at babasihan mo ang iyong kinikita, babasihan mo ano ang meron ka, babasihan mo anong mas mataas mong nakukontribute, at hindi mo babasihan anong spirit na meron kayo, ay hindi ka tatagal. Alam mo bakit? Sa aming pagsasama, lahat abot. Pakiabot nito, ako na nga, maaabot na lang, di pa ko paabutin. Ikaw pa, siya magtitimpla ng kape. Siya magaganito, siya ang dapat ganito. Ewan ko lang kung ang asawa mo makakatagal. Correct. Lahat iaabot sa'yo. Ay, nako. Ay, nako, kung kayo ang nasa lugar namin, ewan ko, gigive up ka talaga. Mapapagod. Pagod kung hindi pag-ibig yun, kung hindi Diyos nasa gitna, kung hindi Panginoon ang piniplease namin dito. Pero hindi naman ako yung parang gusto kong umikot ang kanyang buhay sa akin. Kundi alam mo ano ginagawa ko? Sige mahal, ako ang maghugas ng plato, ikaw ang maglalagay sa platuhan. Wow, participation yun. Yeah. Ako ang maglilinis sa bahay. Talagang nililinis ko talagang bahay, ginagapang ko pati ilalim ng kama. Wow. Ako ang magkusot ng ating labahan. Magkusot ng labahan, magganito ng labahan. Ay, ako niyan. Pero ang magsampay ikaw, baka ako ang masampay eh. So, walang intimidation dun. Walang takutan. Kung lahat, alam mo, sabi ko kanina eh, growth occurs. If each individual do its shares. Wow. Parang gagawin ko to, gawin mo to. Yeah.
Kaya alam mo, kapag i-consolidate mo yun, ipunin mo yun, pareho yung mabigat gumagaan. Gumagaan. Hindi pa bigat yung isa. Walang pabigat. Oh, ikaw naman si lalaki, kung galing ka sa trabaho, hila-hilata ka doon. Manood lang ng TV, hinihintay mo lang abutan ka ng kape. Pag hindi pa naabutan, mauna ka pang mainit ang ulo. Nakakaya ka naman. Ko naman. Diba? Wife, submit to your husband, parang literal. Oo, Yung alam mo, binigyan ng ito kahulugan. hindi to pagtataas ng bangko ah. Ito talaga ang nangyari sa amin totoong buhay ng mag-asawa. Ay nako, lahat ng mabigat. Alam mo sa gabi ako ang nagpupuyat, matulog ka na lang mahal. Hindi po madali ang full-time housewife. Yes, opo, Pastor. Biro mo, parang kulungan yan, 4 na sulok lang ng bahay, maliit pa. Umiikot ang asawa mo nun, kung di ba naman mabuburyong yan. Iinit talaga ulo niya. Ay nako, hallelujah. Ay nako. O yan o, sabi ni Sister Parang hindi Jonalyn. napagod sa bahay si Mrs. Oo, pag yan ay napika, hindi yan maging Mrs. Isis. Isis na yan, mawawala na yung M. At alam mo na. Ay, naku, makikita nyo mga kabangers. Tulungan yan. Ako ang magpupuyat, mahal. Sige, matulog ka na dyan. Ihanda lang natin, ihanda mo lang ang gatas, ihanda, pero ako magpupuyat hanggang umaga. Amen. Kasi ang bata, unpredictable. Gising araw, ay tulog kong araw, gabi gising. Gising. O, kita nyo po, naka-4 pa kami ng anak niyan. Galing. Ay, Diyos ko. Hallelujah. Happy Okay ba? wife, happy O life. ikaw, isa lang ang anak mo, kawala mo, kalbaryo na. Diyos ko, Panginoon ko. Ay, grow together. Oh, ito na. Paano kung dumating sa punto na napagod, Pastor? Ay, napagod talaga ang misis ko. Oh. Oo, napagod talaga. Napagod talaga siya. At sa pagod niya, alam mo anong nakakapagod sa kanya? Hindi dahil sa trabaho sa bahay. Napagod siya sa sobra niyang pag-aalala na ako umaalis ng umaga, magko-commute, pupunta sa office, ang iniisip niya pa kung madapa ako. Nagko-commute pa ako, humahabol ako ng jeep. Yung damit ko, nilalagay ko dito sa aking bagpack. Grabe. So doon napagod si Pastor. Doon siya napagod sa awa, sa pag-aalala. Nakakapagod yun. Oo nga. Kasi nga, Pastor, yung kumpleto ang paa, ang asawa, pag matagal umuwi sa gabi, nag-aalala din ang asawa. Sana kayang asawa ko, sana kayo nakarating. Ayan, Nakakapagod din po. Matinding basahe Sabi ni Jessica Dagusonan, Pastor, hindi pa tapos sa isa. May parating na naman uli na gawain. Kakaluto lang ng agahan, nag-iisip na uli ano lulutuin sa paniudto or tanghalian. At hapunin, may hugasin pa, maghatid pa ng estudyante. O, di ba? Magbabayad ng bills, mamalengke. Kaya hindi nga biro-biro ang gawain ng full-time housewife. Yes po, Pastor. I can attest to that. Ako, alam mo, ito pa challenge. Ay, naku, grabe challenge yun. Di ko talaga lubos maisip paano namin na-overcome. Salamat sa Diyos, di ba? Kung hindi Panginoon ang nandun sa kalagitnaan, tapos na lahat. Tapos na. Uwian na. Di po ba? Kasi syempre sa katayuan ninyo, di ba? Kung hindi talaga. Ay nako, real life to ha. Real life. Ito na yung real life. Kasi kung wala talaga yung spirit ng Panginoong Jesus sa kung buhay wala yung ninyo, motivation na yun, yes, yung ganong taas ng understanding nun, Diyos ko, hallelujah. Hallelujah. Grabe. Sabi nila super relate. Super relate daw si Pastora Donna. Di ba? Kasi may 2 anak din siya. Di ba? Sabi ni Sister Abby Abogado de la Cruz, I agree, pero salamat sa Diyos sa kalakasan na nagmumula sa kanya. Sabi naman ni Ate Kasing Valderrama, ay nako, talagang mahirap maging nanay. Ako nga nagwo-work na, nagtatrabaho pa sa bahay, mag-aalaga ka pa ng anak. Oh, grabe diba?
Ay, nako. Diba? Mga kabangers, kung sabihin natin grow together, marami pong ingredients yan. Kaya meron tayong one spirit, one message. Hallelujah. Pastor, ang sarap pa magkwentuhan. Oh. Kaya hindi natin napapansin yung oras eh. Ako mapupuno na yung aking notebook, Pastor eh. Hindi po kita inaawat, Pastor eh. Kasi hindi pa puno, may ilang pang pages na blanco. Oo, kasi alam mo, ano yung last 10 minutes na tayo. Yes po. Last 10 minutes. Alam niyo mga kabangers, kung inyong babantayan, ano ba yung agreement ninyong dalawa? Balik tayo doon sa agreement kasi sabi ng Amos 3:3, hindi pwedeng magsama ang dalawa liban na magkasundo Amen. sila. Hindi pwedeng magsama ang dalawa liban na magkasundo sila. Mayroon talagang malawak, nandyan talaga mag-uumpisa ang salitang perfect harmony. Wow. Diyan talaga magsisimula ang salitang harmonious relationship. Yung when you come, the two of you, when you come into agreement, and that agreement ay ang pinaka-chief cornerstone, walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Wow. Yung namagitan dyan, yung gitna niyan. Kasi sa mag-asawa, mayroong tinatawag na covenant. Ang covenant kasi, only death can stop that. Amen. Ibig sabihin ng covenant is you are dead to self. Si husband dead to self. Si wife ay dead to self. Only one active in the midst. And that active in the midst is no other than covenant. Wow. Yung tipanan ninyo. Yan kasi dyan nakapaloob kung paanong makalakad o malakaran ang inyong mga kanya-kanyang pangarap. At papasok kayo sa isang pangarap. Yung pangarap na ito ay hindi ka na talaga ay babalik pa sa pagiging binata o dalagang mag-asta. Kasi papasok kayo sa isang one goal eh. Yung one goal na yon, yung one dream na yon eh. At yung dream na yon is to cater the children's children. Wow. Kaya may apostolic. Ang iniisip mo, yung generation to come. Amen. Ang iniisip mo, yung people who are around you. Yes. Yan na yung mag-iisip ka. Doon ko na-develop ang salitang, if you cater the dreams of others, God will cater your own dreams. Wow. If you cater your dreams of others, God will cater your dreams. Napakaganda. Yeah. God will cater your dreams. Alam mo ba, kapag meron kang ganyang pananaw, talagang i-bless ka ni Lord eh. Kasi blessor talaga siya eh. Tama ang Bible eh. God bless you so that you will be a blessing. Wow. God bless you. Yan yung privilege. God bless you. Yan ang privilege. Yan ay grace. Yan ay gift. God bless you so that you will be a blessing. To be a blessing to other is your responsibility. Aakuin mo talaga na responsibility. You are responsible. Able to respond. Amen. Able to respond. Kaya doon mo makikita na yung covenant na yan, if you are dead to self, si husband dead to self, si wife dead to self, only one active in the midst. Only one alive and active in the midst is no other than your covenant. Kapag yan ang common goal ng inyong dreams, wala pong dreams na hindi po tutugunin ni Lord. Amen. Hindi po ito hearsay kasi talaga namang ito nangyari naman talaga to. Kaya nga daily life sharing eh. Kasi balik ka lang talaga doon sa set of words. Covenant is a set of words. Balik ka doon sa command. Balik ka doon sa command. Kasi yung command niya, yun yung spirit niya. Yung command niya, yun yung purpose niya. Yung command niya, yun yung message niya. Amen. Kaya magkaroon tayo ng one spirit, magkaroon ng one message. Amen. Kaya magkakaroon ng resulta dyan ay magiging one winning team. Teamwork yan.
hanggang magkaroon kayo ng anak, ang anak nyo, ito gagawa niyan. Ito ang isa gagawa niyan. Itong isa gagawa niyan. May participation. So growth occurs if if every individual does it shares. Diba? Ang galing. Yung hindi mo kaya ngayon, anak mo na ang gumagawa. Di ba winning team yun? Winning team yun. Kung mahina ka na ngayon, ang anak mo ang malakas, anak mo sasalo. Sasaluhin ka na. At ang mga anak mo, na-train mo yan ayon sa tuntunin at aral ng Panginoon, Ephesians 6:4. At nakita ng anak mo yung buhay na meron ka. Kita. Kaya yung mga anak natin, hindi po basta-basta lang yan masway. Hindi yan basta-bastang madala ng takbo ng paligid. Kasi alam nila na mayroong one goal sa loob ng bahay. Amen. Alam nila, kaya nga, ay grabe, yan o. Ephesians 6:4, do not provoke your children to anger. Ito, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Wow. Grabe. Palakihin sila sa aral at tuntunin ng Panginoon. Alam mo ba, kaya sa akin, ang pananaw ko, ang education, bonus lang yan. Pag mapadala kita sa eskwelahan na maganda, bonus yan. Pero ang primary instruction ni Lord sa akin, lumaki ka sa banal na pagkatakot sa Diyos. Amen. Tingnan niyo po ngayon mga kaabangers, wala akong against sa edukasyon. Kung edukasyon sana ay sapat para maayos ang pamilya, bakit maraming edukado ngayon lalong gumulong? Yes. Sira ang pamilya. Majority Kasi sinasabi ang sinaksak sa atin noon pa, mag-aral kayo anak, mag-aral kayo kasi magtatagumpay kayo. Pero nakaligtaan ang aral at tuntunin ng Panginoon sa loob ng bahay. Amen. Kaya pansinin natin to ngayon mga kaabangers. Ang dream talaga ay i-cater talaga yan what is right in the eyes of God. I-cater talaga yan. Magiging less effort ka one day at ang result niyan ay maximum. Wow. One day, magiging less effort ka na dyan kasi ang result mo ay maximum. Kasi aminin natin, mga kaabangers, kayong mga magulang, tayong mga magulang, hindi po talaga ang ating katawan ay laging palakas. Isang araw, magsasalita na ang tuhod mo. Amen. Paano kung wala kang in-educate ng mga anak sa aral at tuntunin ng Panginoon, ay iiwanan ka sa tabi. Pagod ka na nga, hanapan ka pa, may sinaing ba ma? Galing sa basketball yun Ikaw pa ang hahanapan ng, ikaw galing sa laba, ikaw nagkuha lahat yan, tinabaho mo lahat yan. Itong anak na pawisan na mag-basketball, pag uwi, hahanapan ka pa ng sinaing. Pati ulam. Pati ulam. Diyos ko, anong klaseng pamilya yan? Mga magulang, yan ang ating dapat intindihin ngayon. Okay na ba? Amen. O yan. Sige, ibuod mo na. Wow, salamat po Pastor Dong. Talaga naman, 'di ba? Punong-puno talaga kami ngayong hapon na 'to. Salamat sa napakayamang salita ng Panginoon. Mga kaabangers, talagang hindi talaga nasayang ang inyong pag-upo diyan, 'di ba? Pag-notes dahil talagang napakaganda ng mensahe. Growing together. Ang ibig sabihin pala ng growing together kapag ang bawat isa ay ginagampanan niya ang kanyang parte. 'Di ba? So, meron talaga doong tagumpay at merong paglago. 'Di ba? So, kung ang isang puno nga pastor hindi naman 'yun mag-grow kung wala yung dahon na humihinga para sa kanya. 'Di ba? Wala yung roots na nagke-carries ng lahat ng vitamins, ng minerals mula sa lupa papunta sa mga sanga-sanga, hindi mag-grow ang isang puno. So katulad din po natin, hindi tayo mag-grow kapag tayo'y nag-iisa. Kaya nga sabi, 'di ba, no man is an island. Kailangan po natin ng kasama. At
ang kasama natin, dapat ito ay kaisa natin sa Espiritu. At sino yung Espiritu na nakakaisa natin? Ang ating Panginoon. Kaya tayo ay talaga sabi, meron tayong driving force at ang ating driving force, walang iba kundi the force of righteousness. For us to grow together with togetherness, kailangan we have a unity of spirit. We have the same message, and that message is the word, and that word is none other than Jesus Christ. Amen. So pray tayo. Hallelujah. Salamat Lord sa mensahe mo. Salamat Lord sa mga salitang ito ng buhay na nagbibigay buhay at nagdadala ng value sa amin upang malakaran kung ano ang makapagpapatuwa sa iyo. Upang masabuhay namin ang makapagpapatuwa sa iyo at makapagpapatuwa sa mga taong nakapaligid sa amin. Sa aming kanya-kanyang asawa at sa aming kanya-kanyang mga anak. Amen. Lord, aming panalangin, mabigyan mo kami ng regalo ng righteousness na lalo ito, Panginoon, yung mercy mo, Lord, ay amin pong maranasan, hindi kami kapusin ng grasya mo. Amen. Oh Lord, lubusin mo po sa aming mga puso ang makilala ka. Amen. Lubos-lubusin mo sa aming mga puso ang maranasan ka. Amen. Ito ang tibok ng puso namin, Lord. Amen. Oh God, salamat po sa lahat ng mga nakikinig. At nawa maging ang mga magre-replay ay pagpalain mo sila, Panginoon. Amen. Salamat, Lord. All the glory belongs to you. In Jesus' name. Amen. 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 At amen. Amen. Salamat po muli, Pastor Dong. Amen. Salamat mga kaabangers. Thank you so much for tuning in. Mula 2:00 hanggang 4:00. Salamat. Nawa po ay napagpala kayo ng mensahe ngayong araw na to, ngayong hapon na to. At syempre, bukas po tayo pong muli ay magkita-kita dito po sa Real Life, Real Talk, at Daily Life Sharing. Amen. Para sa panibago na namang kapahayagan ng mga salita ng ating Panginoon. Amen. For now, goodbye po and God bless us all. We love you. See you tomorrow.